Mga idol, sa kabila nga po ng patuloy na pag-angat ng Utah Jazz sa standings ng Western Conference, ay ipapagpatuloy pa rin naman nga po nila ang plano na i-offer sa trade sina Jordan Clarkson at Lauri Markkanen. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang balitang target nga po ng Golden State Warriors si DeAndre Ayton. Pag-uusapan na rin natin dito ang balitang tinanggal na nga po ng Lakers si D'Angelo Russell sa trade at ang kanilang naging laro kontra sa Golden State Warriors. Kaya mga idol, tara, simulan na natin to. Simula nga po mga idol nang magtapos ang win streak ng Utah Jazz ng nagdaang linggo, medyo naging inconsistent na nga sila sa kanilang mga nakalipas na laro na siyang rason bakit nakapako para naman ang kanilang team bilang pang-10 sa West. Kaya dahil dyan, sinimulan na naman ang front office ng Utah Jazz na gumawa ng trade bago sumapit ang trade deadline. At kabilang nga po sa mga binabalakan pa rin na lang i-offer ngayon at i-trade as sina Lauri Markkanen at Jordan Clarkson na kabilang sa mga players na merong napakataas na trade value at maaari nilang gamitin upang makakuha ng mas maraming magagaling na bagong player at future draft assets na mapapakinabangan ng kanilang team sa susunod na taon. Kaya isa nga ang trade ni na Clarkson at Markkanen sa mga dapat nating pakaabangan sa susunod na araw o linggo. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating pangalawang storya sa balitang target nga po ng Golden State Warriors si DeAndre Ayton. Bagamat man mismong Warriors na nga po ang nagsabi na ayaw nilang i-trade si Klay Thompson, hindi pa rin naman nila sinasarado ang posibilidad na gumawa ng move kagaya ng pagkuha nila ng bagong malalaro o bagong big man. At base nga sa kalalabas pa lang na balita, at least isang big man ang target nilang makuha sa pamamagitan ng trade bago sumapit ang trade deadline sa Pebrero. Yes mga idol, hanggang ngayon lubos pa rin namang namumroblema ang Warriors sa kanilang front court na siyang itinuturing na pinakamahinang parte ng kanilang kupunan. At isa nga sa mga nabanggit na sentro na posible nilang makuha walang iba kundi si DeAndre Ayton na ginawa na rin namang available ng Portland Trail Blazers matapos ang nakakadismaya nitong performance ngayong season. Habang lumiko naman tayo sa ating huling storya sa balitang tinanggal na nga po ng Lakers si D'Angelo Russell sa trade at ang naging laro nila kontra sa Golden State Warriors. Naibalita ko nga po sa inyo, sinubukan pa rin naman ng Lakers na i-offer D'Angelo Russell sa Atlanta Hawks sa kabila ng napakagandang performance nito. Ang kaso lamang mismong Hawks na nga po ang nagsabi na hindi nila ito tatanggapin o hindi nila kailangan bilang kapalit ni DeJounte Murray, plus may ilang mga teams na rin naman ang nagsabi na wala silang interes kay pagkuha syempre kay D'Angelo Russell sa isang trade. Kaya wala nga pong ibang choice ang Lakers kundi tuluyan na lamang itong tanggalin sa trade market. And speaking of Lakers, sa unang pagkakataon nga po mga idol ngayong regular season, nakatapat na at nagkaharap ang nag-i-struggle na team ng Golden State Warriors. At bago pa man nga po magsimula, inanunsyo na dito na maglalaro sina LeBron at Davis sa kabila ng injury. Pero kahit man nga ganoon, maaga pa rin naman nga po nilang nag-struggle ang Lakers sa simula. Mabuti na lamang at nakasabay rin naman sila sa opensang hatid ng Warriors kahit nasa home court ito ni na Stephen Curry matapos silang bumawi sa depensa sa MVP ng Warriors na si Curry. Sadyang paminsan-minsan napapabayaan nga po nila ang ibang mga players ng Warriors katulad na lamang ni Klay Thompson at Andrew Wiggins. Ngunit naging dikit pa rin naman nga po ang kanilang score salamat sa pagiging agresibo ni na LeBron James at Anthony Davis sa ilalim ng basket. Pero syempre, kahit anuman nga pong depensa na ibigay nila kay Curry, nakakagawa pa rin naman ito ng paraan upang makapagdala ng puntos na siyang rason bakit mas lalong naging maganda ang kanilang laro. Ngunit mga idol, simula nga po ng mag-init ang mga players ng Lakers at nag-iba, syempre nag-step up na rin naman ang ibang kakampi ni LeBron James. Dito na nga nagsimula nga makuha ng Lakers ang momentum. Sinubukan rin naman nga po ng Warriors na sumagot sa opensa ng Lakers, sadyang hindi pa rin naman nga nila ito kaya. Kaya sa huli, nakuha nga po ng Lakers ang panalo at nagpaangat sa kanilang standings 24-23 sa West.
So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Maraming salamat mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.